Ako si Candace Perry, 32 anyos, isang resident physician sa Bozeman. Sa loob ng 4 na taon, nagpapadala ako sa mga magulang ko ng $2,000 buwan-buwan upang gastusing medikal pag-aayos ng kotse, pangalanan mo na. Umaabot iyon sa $24,000 kada taon na diretsong kinakaltas sa sahod ko para lang maging komportable sila. Pero sa araw ng kasal ko, hindi sila dumating. Walang tawag, walang mensahe. Walang paliwanag. Kumakabog ang dibdib ko nang tumawag ako at malamig na sinabi ng nanay ko, "Huwag mo kaming istorbohin." Parang sampal ang mga salitang iyon. Nanginginig ang mga kamay ko habang ibinababa ko ang telepono. Nakatayo akong parang nanigas sa dressing room, umaagos ang luha, saka ako huminga ng malalim at gumawa ng desisyong hindi ko akalaing kakailanganin ko. 30 minuto ang lumipas, halos sumabog ang telepono ko sa dami ng tawag. Basag ang boses ng tatay ko habang nakikiusap na baguhin ko ang isip ko pero hindi ako umatras. Matagal kong pinaniwalaan na ang pamilya ay nangangahulugang sakripisyo. Nag-overtime ako, lumiban sa mga lakad at isinuko ang mga bagay na gusto ko para lang matugunan ang mga emergency nila. Pero ni minsan hindi sila nagpasalamat. Madalas itanong ng asawa kong si Sean, bakit hinahayaan mong gamitin kanila ng ganito at wala akong maisagot? Pero habang nakatayo ako roon, suot ang wedding dress, paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ko ang malamig na mga salita ng nanay ko. Saka ko tuluyang naunawaan na pagod na akong pasan ang lahat. Iyon ang sandaling pinili kong tapusin na ito. Kung naranasan mo ng piliin ang sarili mo kaysa sa inaasahan ng pamilya, ano ang gagawin mo? Ibahagi mo ang saloobin mo sa comments. Gusto kong marinig ang kwento mo. Pagkatapos ng araw na iyon, hindi ko maalis ang bigat ng 4 na taong iyon. Bawat buwan, nagpapadala ako ng $2,000 sa mga magulang ko diretsong wire mula sa sahod ko. Ang upa nila sa Bozeman ay $700 na dapat bayaran tuwing ika-isa at ako ang sumasagot ng walang palya. Kapag sumasakit ang likod ng nanay ko, ako ang nagbabayad ng physical therapy niya $500 bawat session pati na ang mga reseta. Ang luma nilang sedan ay nasisira ng 2 beses sa isang taon, alternator preno, kung ano-ano pa, at ako ang nagbabayad ng tig $300 kada pagkakataon. Ako pa ang nagpa-install ng internet at cable nila, iniisip na mapapadali ang buhay nila. Pero gaano man karami ang ibituigay ko, hindi sila kailanman nagpasalamat ni isang beses. Magte-text lang sila ng maikling natanggap na ang pera o tatawag na may panibagong nakakaiyak na kwento at magpapadala na naman ako na para bang iyon ang trabaho ko. Kumilos sila na parang may utang akong loob sa kanila. Tatawag ang tatay ko, patag ang boses, sinasabing overdue na naman ang bill sa tubig na para bang dapat alam ko na, at magpapahiwatig ang nanay ko ng mga hindi inaasahang gastos nang walang paliwanag basta inaasahan na ako ang sasagot. Uupo ako sa harap ng laptop ko matapos ang mahabang duty sa ospital. Nagtatransfer ng pera habang ramdam ang sikip sa sarili kong budget. Nagbawas ako ng pagkain sa labas, nilaktawan ang pagbili ng bagong damit at nag-overtime para lang magkasya ang lahat, pero wala silang pakialam. Para sa kanila ako ang maaasahan, ang laging sasalo ng walang tanong. Hindi pa pasasalamat ang ibinigay nila sa akin kundi katahimikan. Iba ang kwento ng kapatid kong si Brooke. Sa edad na 28, isa siyang star real estate agent na nagbebenta ng mga bahay na milyon ang halaga sa umuunlad na merkado ng Bozeman. Hindi magsawa ang mga magulang ko sa pagmamayabang tungkol sa kanya. May na-close na naman si Brooke. Sasabihin ng nanay ko habang kumikislap ang mga mata, malayo ang mararating niya. Samantalang ako ang nagbabayad ng mga bills nila. Halos hindi man lang nila banggitin ang pangalan ko. Darating si Brooke sa apartment nila na may dalang kape o pastry, ginagampanan ang perpektong anak habang ako'y nasa sofa lang nagpapadala ng pera. Ni minsan hindi siya nag-alok na tumulong kahit piso wala. Minsan nakita ko siyang dumating sakay ng makintab na bagong SUV at pumalakpak pa ang mga magulang ko na parang nanalo siya ng parangal. Samantalang ako nagmamaneho ng 10 taong gulang na Corolla. Sinubukan ko silang kausapin noon. Matapos ang isang nakakapagod na duty, tinawagan ko ang tatay ko, nanginginig ang boses at tinanong kung bakit hindi nila kinikilala ang ginagawa ko, pero binaliwala lang niya.
Ayos ka naman. Di ba mas kailangan namin ito, sagot niya. Sumabat ang nanay ko, binubuo pa ni Brooke ang career niya. Ikaw ang stable. Stable, parang makina lang ako, hindi anak. Ibinaba ko ang telepono, naninikip ang dibdib, pero nagpatuloy pa rin ako sa pagpapadala ng pera. Sinabi ko sa sarili kong makakabangon din sila, na pansamantala lang ito, pero makalipas ang 4 na taon, ako pa rin ang bangko nila. Maaga itong napansin ng asawa kong si Sean. Nakikita niya akong mas stress sa bawat panibagong emergency nila. Mahigpit ang panga niya habang nagtatanong, bakit hinahayaan mong tratuhin kanila nang ganito? Mahina ang boses niya na parang ayaw akong pilitin. Iiwasan ko ang tanong, babanggitin ang katapatan sa pamilya, pero nananatili ang mga salita niya. Mas direkta ang kaibigan kong si Gloria, isang abogado sa bayan. Habang nagkakape kami, lalapit siya, matalim ang tingin at sasabihing, ginagamit ka nila, Candace. Kailan ka ba huling tinanong kung kumusta ka? Wala akong masagot. Babaguhin ko ang usapan, pero naiwan ang tanong niya na dadagdag sa pagdududang matagal ko nang nararamdaman. Hindi lang ang mga tanong nila, kundi ang maliliit na sandaling masakit, tulad noong tumawag ang nanay ko at humingi ng dagdag na 1,000 para sa isang espesyalistang ayaw niyang pangalanan. Sobrang gipit na ako kumukuha ng dagdag na shift para lang mabayaran ang sarili kong renta. Nang humingi ako ng detalye, sumagot ang nanay ko ng matalim. Bakit hindi mo ba kami pinagkakatiwalaan, pero ipinadala ko pa rin ang pera? Galit sa sarili ko. Minsan pa kailangan ng tatay ko ng bagong gulong para sa kotse nila. Ako ang nagbayad, pero nang bumisita ako, nandoon si Brooke na ipinapakita ang bago niyang designer bag. Hindi nila ako kailangan, pera ko ang gusto nila. Nakulong ako sa guilt. Lumaki akong tinuruan na pamilya ang nauuna anuman ang mangyari, at kung titigil ako sa pagtulong, ako ang masamang anak ang nang abandona. Gabi-gabi gising ako, iniisip kung malibang maramdaman na ginagamit ako. Yayakapin ako ng asawa kong si Sean at sasabihing mas deserve ko, pero hindi ko mabitawan. Lagi kong iniisip na kung magbibigay pa ako ng kaunti, mapapansin nila ako, pero hindi. Ang kapalit lang ay bigat at tahimik na sakit. Nandoon pa rin ang guilt, pero may mas malaki akong haharapin. Dapat perpekto ang araw ng kasal ko. Ilang buwan naming pikinlano ni Sean ang maliit na seremonya sa isang community hall sa Bozeman. Inuupahan ang venue na may kahoy na beam at malambot na ilaw, at ako ang nag-asikaso ng lahat, catering, bulaklak, pati playlist. Nagpadala ako ng imbitasyon sa mga magulang ko ilang linggo bago iyon tumawag para kumpirmahin na darating sila. At nag-alok pa akong sagutin ang gasolina para sa maikling biyahe sa loob ng bayan. Nangako sila matatag ang boses ng tatay ko at dagdag ng nanay ko, siyempre. Pinaniwalaan ko sila. Gusto kong maniwala. Kaya tumayo ako sa altar, suot ang puting damit na kinuha ang kalahati ng ipon ko, hinahanap ang mga mukha nila sa karamihan, pero hindi sila dumating. Nagpatuloy ang seremonya. Napatawa ako sa gitna ng luha sa panata ni Sean. Nag-cheer ang mga kaibigan namin habang naghalikan kami, pero bawat ilang minuto sumisilip ako sa pinto, wala. Nang oras na para hiwain ang cake, kumakalam ang sikmura ko sa kaba. Umalis ako sandali, tumawag sa nanay ko at pinigil ang hininga. Sa ikatlong ring sumagot siya at malamig na sinabi, huwag mo kaming istorbohin. Parang may mahalaga akong ginambala. Nanigas ako, nanginginig ang telepono sa kamay ko. Makasal ko ngayon, nasabi ko, pero naputol ang linya. Nakatayo ako roon, dumudulas ang belo, pakiramdam ko'y nawala ang lupa sa ilalim ko. Mas masakit ang tatlong salitang iyon kaysa sa hindi nila pagdating. Hindi ako umiyak, hindi ako sumigaw, may ibang pumalit. Malamig at matalim na galit na hindi ko pa naramdaman. Bumalik ako sa reception, kinuha ang laptop ko sa bridal suite at nag-log in sa lahat ng account na konektado sa kanila. Kinansela ko ang autopay ng renta nila, pinutol ang utility bills na nakapangalan sa akin, at ni-freeze ang credit card na ginagamit nila sa groceries. Tumawag ako sa landlord nila, ibinigay ang numero nila, at sinabi kong tapos na ako. Wala pang isang oras na buwag ko ang 4 na taon ng suporta. Hinanap ako ni Sean, nakaluwag ang kurbata, may pag-aalala sa mga mata. Anong nangyayari? Tanong niya. Sinabi ko ang sinabi ng nanay ko, nanginginig ang boses ko pero matatag. Niyakap niya ako at sinabing hahanapan namin ng paraan, pero alam kong pinal na ang ginawa ko.
Kinabukasan, may dumating na sulat sa bahay namin, hindi text, hindi tawag, kundi sulat kamay na ipinasok sa ilalim ng pinto. Pahilis ang sulat ng nanay ko, puno ng lason ang bawat salita. Akala mo kaya mo kaming putulin. Pagsisisihan mo ito, Candace. Sisiguraduhin namin. Hindi iyon pakiusap. Banta iyon malabo, pero mabigat nagpapahiwatig ng gulong ayaw niyang banggitin. 2 beses ko itong binasa. Mahigpit ang kapit ng kamay ko sa papel, kumakabog ang puso ko sa halo ng galit at hindi makapaniwala. Hindi lang nila pinalampas ang kasal ko, handa pa nila akong labanan dahil dito. Ipinakita ko kay Sean, tumigas ang mukha niya. Hindi tama ito, sabi niya sa mababang boses, kailangan nating may gawin. Hindi ko na kayang kimkimin, kaya nagmaneho ako papunta sa bahay ng lola kong si Lilian. Ang nag-iisang taong laging nakakakita sa totoo tungkol sa mga magulang ko. Binuksan niya ang pinto, nakapusod ang pilak niyang buhok, matalas pa rin ang mga mata sa edad na 70. Ibinuhos ko ang lahat, ang pagkawala nila, ang tawag, ang sulat. Habang nagsasalita ako, lalo lang tumitigas ang ekspresyon niya. Sumobra na sila, sabi niya, parang bakal ang boses, walang pag-aalinlangan. Kinuha niya ang Amerikana at nagmaneho papunta sa apartment ng mga magulang ko, ilang milya lang ang layo sa isang luma at sira-sirang complex. Sumunod ako mabilis, ang tibok ng puso, hindi sigurado kung ano ang gagawin niya. Hindi siya kumatok. Tumayo siya sa labas ng pinto nila at sumigaw ng sapat para marinig ng buong parking lot. Nancy, dapat kang mahiya. Malakas na boses niya. Napasilip ang mga kapitbahay sa mga bintana. Hindi ka pumunta sa kasal ng anak mo. At ngayon binabantaan mo pa siya, hindi ka ina. Binuksan ng nanay ko ang pinto, namumula ang mukha na uutal sa mga paliwanag, pero hindi siya pinatigil ni Lilian. Kinuha mo na ang pera niya, ang oras niya, ang puso niya, at wala kang ibinabalik. Tapos na akong panoorin kang saktan siya. Nagtipon ang mga kapitbahay, pabulong ang usapan habang unti-unting lumiit ang nanay ko sa pintuan. Lumitaw si Gerald sa likod niya, tahimik, umiiwas ang tingin sa akin. Lumingon si Lilian sa akin, matindi ang ekspresyon. Tama ang ginawa mo, Candace. Huwag mong hayaang hilahin ka nila pabalik. Nakatayo ako roon, ang galit ko'y naghahalo sa kakaibang ginhawa. Sa unang pagkakataon, may nagsabi ng direkta, hindi nila ako karapat-dapat. Umalingaw-ngaw sa isip ko ang mga salita ni Lilian, tinatabunan ang guilt na matagal kong pasan. Hindi na lang para sa sarili ko ang laban ko, tapos na akong hayaang manaig sila. Ilang araw matapos niyang harapin ang mga magulang ko, nakatanggap ako ng tawag mula sa bangko ko, sa Bozeman. May teller na nag-aatubiling, nagsabing may nagtangkang pumasok sa isa kong lumang checking account, iyong ginagamit ko noon, para bayaran ang mga gastusin ng mga magulang ko, at sinubukang mag-withdraw ng $2,000 na kunwari ay autorisadong transfer, pero na-flag ng bangko dahil hindi tugma ang ID kahit nasa akin ang pangalan ng account. Alam ko agad na si Gerald o si Nancy iyon. Dati kasi may access sila noong nagpapadala pa ako buwan-buwan, at kahit isinara ko na ang account pagkatapos ng kasal, malamang inakala nilang makakapasok pa rin sila. Kinumpirma ng teller na nabigo ang tangka, pero nanikip ang sikmura ko. Hindi lang sila galit, desperado na sila. Kinagabihan nag-buzz ang phone ko. Mensahe mula sa hindi kilalang numero. Hindi mo maitatago ang mga sikreto mo magpakailanman. Candace, magbayad ka kung hindi malalaman ng lahat. Parang bumigat ang dibdib ko habang binabasa iyon. Anong mga sikreto? Wala naman akong ganoon, wala silang pwedeng gamitin laban sa akin. Pero ramdam kong totoo ang banta, parang aninong papalapit. Ipinakita ko ang mensahe sa asawa kong si Sean habang nakaupo kami sa sala. Umitim ang mukha niya, humigpit ang panga. Harassment ito, sabi niya. Kalmado pero galit, tinatakot kanila. Tumango ako pero nanginginig ang mga kamay ko, ano ang balak nila at hanggang saan sila aabot. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Paulit-ulit sa isip ko ang mensahe, bawat salita mas matalas kaysa sa huli. Hindi ko alam kung anong sikreto ang tinutukoy nila, pero ang ideya na huhukayin nila ang buhay ko at babaluktutin ang kahit ano para saktan ako ay nakakasakal. Naisip kong tawagan sila at humingi ng sagot, pero alam kong iiwasan o magsisinungaling lang sila. Sa halip nag-text ako kay Gloria. Kinaumagahan, nasa bahay ko na siya, nakabukas ang laptop sa mesa ng kusina.
Sinusuri ang mensaheng ipinasa ko. Seryoso ito, Candace, sabi niya kalmado pero matatag ang tono, lumalampas na sila sa hangganan. Kailangan nating idokumento ito at magsimula ng legal na paper trail. Nakaramdam ako ng halo ng ginhawa at pangamba. Ang legal na aksyon ay nangangahulugan ng paglala ng sitwasyon pero mas masahol ang walang gawin. Malinaw niyang ipinaliwanag. Mag-file ng police report para sa tangkang withdrawal at sa nagbabantang mensahe at kumuha ng restraining order kung magpapatuloy. Kailangan mong protektahan ang sarili mo, sabi niya, hindi lang sila humihingi ng pera, sinusubukan kanilang kontrolin. Tumango ako, kumukulo ang sikmura. Tila surreal ang ideya na dadalhin ko sa korte ang sarili kong mga magulang. Parang pagtataksil sa lahat ng itinuro sa akin tungkol sa pamilya. Pero tama si Gloria, hindi sila kumikilos bilang pamilya. Kumikilos sila na parang handang gawin ang kahit ano para makuha ang gusto nila. Umupo si Sean sa tabi ko, hawak ang kamay ko. Nandito kami para sa'yo, anuman ang kailangan, sabi niya. Habang nag-uusap kami, napagtanto kong kailangan kong aminin ang isang bagay na matagal kong itinago. May kailangan kayong malaman, sabi ko sa mababang boses. Huminga ako ng malalim at ikinuwento ang tungkol sa lihim kong savings account. Sa loob ng 4 na taon, nagtatabi ako ng $200 bawat buwan, isang maliit na safety cushion na umabot na sa $20,000 sa hiwalay na bangko, hindi ko ginagalaw. Hindi ko ito sinabi sa mga magulang ko, lalo na matapos nilang tratuhin ang pera ko na parang kanila. Lumaki ang mga mata ni Sean. Nakapag-ipon ka habang binabayaran mo sila, tanong niya, may halong paghanga at gulat. Tumango si Gloria, matalim ang tingin. Maganda iyon, iyo yan, at sisiguraduhin nating hindi nila maaabot. Ipinaliwanag ko kung paano ko sinimulan ang account. Matapos ang unang taon ko, bilang resident physician, pinipiga ang kahit anong matitira, matapos ang walang katapusang hingi nila. Iyon ang safety net ko, ang paraan para masigurong magiging okay ako kung sakaling gumuho ang lahat. Ang pagtatago nito, ang tanging paraan para maprotektahan ko iyon, pero ngayon, sa banta na nakabitin sa akin. Napaisip ako kung alam ba nila ito. Iyon ba ang sikreto na tinutukoy nila o nagbabluff lang sila para takutin akong magbayad ulit? Kinakain ako ng kawalan ng katiyakan, pero ang pagsasabi nito kina Sean at Gloria ay nagpagaan ng bigat na hindi ko namalayang pasan ko. Hindi nila ako hinusgahan, naintindihan nila. Agad kumilos si Gloria, gumawa ng liham sa bangko para humingi ng kumpletong ulat sa tangkang withdrawal at nagsimulang mag-ipon ng ebidensya, ang nagbabantang mensahilog ng tawag ng bangko pati ang sulat ng nanay ko matapos ang kasal. Bubuo tayo ng kaso, sabi niya, habang mabilis ang galaw ng mga daliri sa keyboard. Kung may gawin pa sila, handa na tayo. Pinanood ko siya, nagpapasalamat pero nabibigatan. Ang ideya na ang sarili kong mga magulang ang nagtulak sa akin sa puntong ito ay parang masamang panaginip, pero hindi na ako aatras, sumobra na ang mga banta at kasakiman nila. Nanatili si Sean sa tabi ko buong gabi, pinaplano namin ang susunod na hakbang. Binago namin ang lahat ng password sa mga account ko, naglagay ng two-factor authentication at sinuri ang credit report ko para sa anumang kahina-hinala. Bawat hakbang ay parang pagsasara ng mga pintuang matagal nilang iniwang bukas. Natatakot ako hindi lang sa posibleng gawin nila, kundi sa kung paano nito babaguhin ang lahat. Hindi dapat ganito ang pakiramdam ng pamilya. Pero nang tingnan ko si Sean, ang matatag niyang presensya na nagbibigay sa akin ng lakas, at isipin ang determinasyon ni Gloria, alam kong hindi ako nag-iisa. Ilang taon kong ibinigay ang lahat sa mga magulang ko. Ngayon handa na akong ipaglaban ang sarili ko. Isang linggo matapos ang nagbabantang mensahe, tumunog ang phone ko mula sa numerong matagal ko nang hindi nakikita. Ang tiyuhin kong si Stuart, nakababatang kapatid ng tatay ko, tumatawag mula sa bahay niya sa Missoula. Mabigat ang boses niya, parang may dalang masamang balita. Candace, kailangan nating pag-usapan ang estate ng mga lolo't lola mo. Nanigas ako. Matagal na silang pumanaw at akala ko wala nang dapat pag-usapan. Pero ibinagsak ni Stuart ang isang malaking revelasyon. May iniwan silang trust fund na $100,000 para sa akin at sa kapatid kong si Brooke na dapat pantay naming paghahatian. Ang tatay ko si Gerald ang executor, pero ni isang salita hindi niya sinabi sa amin. Kumabog ang puso ko habang mahigpit kong hawak ang telepono.
Paano mo nalaman, tanong ko? Ipinaliwanag ni Stewart na habang naglilinis siya ng attic, nakakita siya ng kahon ng lumang dokumento ng pamilya. Kabilang doon ang kopya ng will na nakapangalan sa amin ni Brooke bilang mga benepisyaryo, pati sulat ng lola ko na humihikayat na gamitin ang pera para sa kinabukasan pag-aaral, bahay bagong simula. Tumawag siya sa bangko ng trust para alamin ang estado nito at doon niya nalaman na 2 taon na ang nakalipas nag-withdraw si Gerald ng 10,000 dolyar, sinabing para sa gastusin ng pamilya, at ipinakita sa records na pineke niya ang pirma namin ni Brooke para makuha iyon. Nasuka ako sa loob, kumirot ang sikmura sa pagkabigla, ninakawan ako ng sarili kong ama, ninakawan kami at itinago pa. Nangako si Stewart na ipapadala ang mga dokumento at kinabukasan dumating ang isang pakete sa bahay ko sa Bozeman. Nandoon ang will, ang sulat ng lola ko at ang bank statements na nagpapatunay ng withdrawal. Nakaupo ako sa mesa sa kusina, nakatitig sa mga papel, nanginginig ang mga kamay. Maayos ang sulat ng lola ko, puno ng pagmamahal at pag-asa para sa amin. Pero sinira iyon ni Gerald, kinuha niya ang 10,000 dolyar na para sana sa kinabukasan ko at ginamit sa kung saan man. Tinawagan ko si Gloria at ipinakita ang lahat. Kumunot ang noon niya habang binabasa ang records. Panlilin lang ito, matalim niyang sabi, pwede nating itong idagdag sa kaso. Nasa tabi ko si Sean, galit ang mukha. Hindi lang sila nagsinungaling, ninakawan kanila. Tumango ako, halos hindi makapagsalita. Unti-unting napalitan ng matinding galit ang pagkabigla. Habang iniisip ko sa loob ng mga taon, nagpapadala ako ng pera dahil akala ko hirap sila, samantalang may tinatago pala silang trust fund. Hinayaan nila akong maubos ang ipon ko, mag-overtime at mabaon sa stress habang itinatago ang perang karapatan ko. Gusto kong pumunta sa apartment nila, kumatok ng malakas at humingi ng sagot, pero bago ko pa magawa iyon, dumating si Brooke. Nang walang abiso, pumarada sa driveway ko. Gamit ang makinang niyang SUV, tensyonado ang mukha, wala ang dati niyang kumpiyansa. Pinapasok ko siya, nakaangat ang depensa ko. Umupo siya sa sofa, iniiwas ang tingin. Kailangan mong tulungan ulit sina mama at papa, sabi niya, mahina pero mapilit. Nasa problema sila kung wala ang pera mo. Tinitigan ko siya, mahigpit ang panga. Hindi pa niya alam ang tungkol sa trust fund, pero tumama ang mga salita niya. Kailangan nila iyon, Candace. Hindi mo sila pwedeng pabayaan. Huminga ako ng malalim para panatilihing kalmado ang boses ko. Brooke, nagsisinungaling sila sa atin. May trust fund, 100,000 dolyar mula kina lola at lolo. Itinago ito ni dad at ninakaw ang 10,000 dolyar gamit ang peke nating pirma. Lumaki ang mga mata niya, pero umiling siya. Hindi totoo iyan. Hindi nila gagawin iyon. Ipinakita ko sa kanya ang mga dokumento, ang will, ang sulat, ang bank statements. Tahimik niya iyong binasa, nanginginig ang mga kamay, pero pagtingala niya, matigas ang ekspresyon niya. Kahit totoo pa iyan, kailangan pa rin nila ng tulong, sabi niya. Ikaw ang may stable na trabaho, magpadala ka na lang ulit. Sumiklab ang galit ko, mas matindi kaysa dati. Hindi, sabi ko, matatag ang boses, tapos na ako. Ninakawan nila tayo, Brooke. Hindi nila karapat-dapat kahit 1 sentimo. Tumayo siya, namumula ang mukha. Napaka-selfish mo, sigaw niya bago padabog na umalis, malakas na isinara ang pinto. Bumigat ang hangin sa silid matapos siyang umalis. Niyakap ako ni Sean pero halos hindi ko iyon maramdaman. Masakit ang mga salita ni Brooke, hindi dahil totoo, kundi dahil pinili niyang kumampi sa mga magulang namin kahit nakita na niya ang katotohanan. Ilang taon kong sinubukang buuin ang pamilya namin, pero ngayon malinaw na hindi na sila ang pamilya ko. Masakit ang mga salita niya, pero mas mabigat pa ang sumunod. Nagpasya kami ni Gloria na gawing formal ang lahat. Gumawa kami ng legal notice, isang opisyal na liham na nagsasaad na tuluyan ko nang puputulin ang lahat ng pinansyal na suporta sa mga magulang ko. Maingat na isinulat ni Gloria ang bawat detalye, ang mga taong pagbabayad ko, ang tangka nilang pumasok sa mga account ko, at ang pekeng pirma sa trust fund. Ipinadala namin iyon sa pamamagitan ng certified mail sa apartment nila sa Bozeman. May kopya para sa bangko at sa pulis bilang bahagi ng lumalaking kaso. Parang pagguhit iyon ng linya sa buhangin, isang linyang hindi ko natatawirin.
Kumabog ang dibdib ko habang pinipirmahan ko ang pangalan ko pero wala nang atrasan. Ilang araw ang lumipas nakatanggap ako ng balisang tawag mula kay Lilian. Matalim ang boses niya nanginginig sa galit. Narito sila Candace, sabi niya. Pumunta ang mga magulang mo sa bahay ko at hinalungkat ang mga gamit mo. Agad akong nagmaneho papunta sa kanya mahigpit ang kapit sa manibela magulo ang isip. Nakatira si Lilian sa maliit na bahay sa gilid ng bayan kung saan ko iniimbak ang ilang lumang kahon mula pagkabata mga damit alaala. Pagdating ko, wasak ang sala nakabukas ang mga drawer, nagkalat ang mga papel sa sahig. Nawawala ang mga lumang journal ko na puno ng mga iniisip ko noong kabataan, pati ang photo album na may mga larawan namin ng mga lolo't lola ko. Sinabi ni Lilian na nadatnan niya sina Gerald at Nancy na kinakalkal ang mga kahon habang wala siya at bumibili ng grocery. Hindi man lang nila itinago, sabi niya, nagliliyab ang mga mata, umalis lang sila nang dumating ako. Parang nilapastangan ako, parang hinukay nila ang nakaraan ko at winasak. Hindi man mahalaga sa iba ang mga journal na iyon, pero akin iyon, mga pribadong saloobin na hindi ko ibinahagi kanino man. Ang mga larawan ay hindi mapapalitang alaala ng mga tag-init kasama ang mga lolo't lola ko bago nasira ang lahat. Tinawagan ko agad si Gloria, nanginginig ang boses. Galit siya pero kalmado. Gumagana na ang isip abogado niya. Pag nanakaw ito, sabi niya, idadagdag natin ito sa police report. Lumalala sila Candace pero mas matatag tayo. Nakatayo si Sean sa tabi ko, kamay sa balikat ko. Hindi sila pwedeng magpatuloy sa ganito, sabi niya mababa pero matatag ang boses. Tumango ako pero parang nasasakal sa tensyon, ano ang hinahanap nila at bakit kinuha ang mga gamit ko. Kinagabihan tumawag si Brooke, nanginginig ang boses. Naghanda ako sa panibagong pagtatalo pero iba ang tono niya, takot. Nag-text si Ma'am, sabi niya. Pinapasabi niyang papabalikin ka sa pagpapadala ng pera kung hindi pahihirapan nila tayong dalawa. Pinapasa ko sa kanya ang detalye, mabilis ang tibok ng puso. Ipinasa ni Brooke ang mensahe mula sa numero ni Nancy, maikli pero nakakatakot. Sabihin mo kay Candace na magpadala ng pera kung hindi magsisisi kayong dalawa. Bumagsak ang sikmura ko. Hindi lang ako ang target nila, ginagamit nila si Brooke bilang panakot. Sinabihan ko si Brooke na isave ang mensahe at lumayo sa kanila. Hindi ako susuko, sabi ko matatag ang boses kahit may takot. Hindi siya sumagot, ibinaba niya ang tawag. At hindi ko alam kung susundin niya ako. Kinaumagahan bumalik ako sa bahay ni Lilian para ayusin ang kalat. Habang inaayos ko ang nagkalat na papel, may nakita akong maliit na sobre sa loob ng lumang libro, isang liham mula sa mga lolo't lola ko, nakapangalan sa akin, isinulat bago sila pumanaw. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan iyon. Malinaw ang mga salita nila. Puno ng pagmamahal, itinatag nila ang trust fund para sa amin ni Brooke, para sa kinabukasan namin, para hindi kami maghirap gaya nila, at malinaw nilang isinulat na si Gerald ay executor lamang, hindi may-ari, at ang pera ay para sa amin. Matibay na patunay iyon. Mahigpit kong hinawakan ang liham, ng lalabo ang mga mata, hindi lang itinago ng mga magulang ko ang trust, tinalikuran nila ang huling habilin ng mga lolo't lola ko. Ipinakita ko iyon kay Gloria. Maingat niyang binasa. Napakahalaga nito, sabi niya, matindi ang boses, pinapatunayan nito. Ang lahat ng sinabi ni Stuart, gagamitin natin ito laban sa kanila. Hindi pa rin nawawala ang bigat sa dibdib ko, pero may apoy na unti-unting lumalakas sa loob ko. Kinuha nila ang pera ko, ang mga alaala ko, at ngayon, binabantaan pa ang kapatid ko, hindi na lang para sa sarili ko ang laban na ito. Ipinaglalaban ko ang tama, ang pamana na nais ng mga lolo't lola ko para sa akin. Ilang araw ang lumipas, tumawag si Gloria, apurahan ang boses. Nakipag-ugnayan siya sa bangkong may hawak ng trust fund ng mga lolo't lola ko at ang balita ay sabay na nakagaan at nakagulat, may natitira pang $70,000 sa pondo sa kabila ng tangka ng mga magulang ko na ubusin ito. Mas pinalalim pa niya ang investigasyon kasama ang isang forensic accountant at malinaw ang ebidensya ng panlilinlang pineking pirma ni Gerald, hindi lang ang sa akin at kay Brooke, kundi pati ang sa lola ko, para makuha ang $10,000. Ilang taon na ang nakalipas. Ipinahinto ng bangko ang account habang iniimbestigahan at handa si Gloria na itulak ang pagsasampa ng kasong kriminal. Matibay ito.
Sabi niya, matindi ang tono, wala silang lusot. Nakaramdam ako ng lamig, hindi lang dahil sa pagtataksil nila, kundi sa takot kung ano ang gagawin nila kapag nasukol. Hindi na ako naghintay. Sa gabay ni Gloria, nag-file ako ng restraining order laban kina Gerald at Nancy para sa akin at sa asawa kong si Sean. Magkatabi kaming nakaupo sa opisina niya habang pinupunan ang mga papeles. Kalmado ang mga kamay ko pero kumakabog ang dibdib. Nakasaad doon ang lahat ang mga pekeng pirma, ang mga nagbabantang mensahe, ang pagnanakaw ng mga journal at litrato ko, at bawat salita ay parang paglayo sa pamilyang dati kong kilala. Nasa tabi ko si Sean tahimik, nalakas ang presensya. Tama ang ginagawa mo, sabi niya malumanay pero sigurado. Tumango ako, pero naninikip ang dibdib ko. Paano kung lumaban sila? Paano kung makahanap sila ng paraan para saktan kami? Kinagabihan tumawag si Brooke, nanginginig ang boses. Naghanda ako sa panibagong pagtatanggol niya sa kanila pero iba ang tono, takot. Nag-text sila, sabi niya. Nagmamadali ang salita, sinabi nilang kung hindi mo ititigil ang legal na kaso, sisiguraduhin nilang magbabayad tayong dalawa. Ipinasa niya ang mensahe. Sabihin mo kay Candace na umatras kung hindi pareho kayong haharap sa kaparusahan. Bagong numero iyon pero alam kong sila iyon. Malinaw ang matalim na tono ni Nancy kahit sa text. Sinabi kong isave niya iyon para kay Gloria pero nag-atubili siya. Magulang pa rin natin sila, sabi niya. Nababasag ang boses, ayokong saktan sila. Kumuyom ang pangako. Halo ang galit at takot. Sinasaktan na nila tayo. Brooke, sagot ko, hindi mo kailangang piliin sila. Pero ibinaba niya ang tawag at alam kong hindi pa siya handang kumalas. Kinabukasan tumawag si Lillian na may balita. Dumating sina Gerald at Nancy sa bahay niya nang walang paanyaya, sinusubukang kausapin siya para mapalapit muli sa akin, nakikiusap sa balkonahe. Sinasabing hindi sila naintindihan at kailangan nila ang tulong niya para maayos ang lahat. Hindi ko sila pinapasok. Pinaalis ko sila, sabi niya. Bakal ang boses, hindi ko sila papayagang gamitin ako para makalapit sa'yo. Narinig ko ang sakit sa likod ng katatagan niya. Anak niya, ang tatay ko, mahal niya ito, pero hindi niya kayang ipagtanggol ang ginawa nito. Nagbigay iyon sa akin ng lakas, pero nagdulot din ng takot kung kaya nilang magmakaawa kay Lillian. Ano pa ang susunod? Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Paikot-ikot ang isip ko sa mga posibilidad, parang marupok ang restraining order laban sa pagpupursige nila. Naisip kong baka sumulpot sila sa ospital, sulukin ako sa parking lot o mas masahol targetin si Sean. Pero sa tuwing sumasagi ang takot, naiisip ko ang determinasyon ni Gloria, ang paninindigan ni Lillian at ang tahimik na suporta ni Sean, hindi ako nag-iisa. Ilang taon kong ibinigay ang lahat sa kanila, iniisip na tungkulin ko iyon. Ngayon, tapos na akong yumuko, magbantaman sila, manipulahin o magmakaawa, hindi na ako babalik. Malinaw ang desperasyon nila pero papalapit na ang hustisya. Isang linggo, matapos tanggihan sila ni Lillian, tumawag si Gloria na may balitang nagpahinto sa akin na aresto sina Gerald at Nancy sa isang financial services office sa Bozeman. Sinubukan nilang magbukas ng loan gamit ang pekeng ID sa pangalan ko, isang desperadong hakbang para malusutan ang naka-freeze na mga account. Hinanap ng pulis ang sasakyan nila at nakakita ng matitibay na ebidensya, mga kopya ng nagbabantang liham na ipinadala nila sa akin, mga pinekeng dokumento sa bangko at ang mga ninakaw kong journal mula sa bahay ni Lillian. Kalma pero may tagumpay ang boses ni Gloria. Ito na iyon, Candace, hawak na natin sila. Kumabog ang puso ko, hindi sa takot, kundi sa kakaibang ginhawa. Sa wakas, hinabol na sila ng mga kasinungalingan nila. Pumunta ako sa istasyon ng pulis kasama si Gloria para magbigay ng pahayag. Isa-isang inilatag ng opisyal ang ebidensya, bawat pekeng pirma, bawat banta, at nag-file ako ng permanent restraining order para sa akin at sa asawa kong si Sean. Ipinagkaloob ng hukom ang restraining order kinabukasan batay sa paulit-ulit nilang harassment at panlilinlang. Pakiramdam ko'y may nabawas na napakabigat na pasanin, parang tuluyang nagsara ang isang pintuan sa mga taon ng manipulasyon. Mahigpit na hinawakan ni Sean ang kamay ko habang palabas kami ng korte, may pagmamalaki sa mga mata niya. Nagawa mo, sabi niya. Tumango ako.
Mas magaan ang pakiramdam kaysa sa mga nakaraang taon kahit may bahagi pa ring nasasaktan sa kung ano sanang naging posible. Makalipas ang ilang araw nalaman kong pinaalis sina Gerald at Nancy sa apartment nila. Matagal na pala silang hindi nagbabayad ng renta at umaasa lang sa pera ko at nang wala na iyon at lumalala pa ang kaso nila, hindi na sila pinagbigyan ng landlord. Hindi ako natuwa sa pagbagsak nila pero may tahimik na kapayapaan na dumapo sa akin. Itinayo nila ang buhay nila sa panlilinlang at ngayon hinaharap nila ang bunga nito. Hindi ako nakipag-ugnayan tapos na akong akuin ang mga pasanin nila. Inimbitahan ako ni Lilian sa bahay niya hindi nagtagal. Pinaupo niya ako sa mesa sa kusina matatag pa rin ang mga kamay kahit may edad na siya. At mula sa maliit na kahong pelus, inilabas niya ang isang pinong singsing na pilak na may ukit na maliliit na bulaklak. Sa lola ng lola mo ito sabi niya, mainit ang boses para sa'yo, para sa pamilyang tunay na naninindigan sa'yo. Isinuot ko iyon, naninikip ang lalamunan ko sa damdamin. Hindi lang iyon singsing, kundi paalala ng pagmamahal at lakas na natagpuan ko sa kanya kay Sean. At kay Gloria ang tunay na pamilyang pinili ko. Nang tuluyang ma-release ang trust fund, nakuha ko ang bahagi ko $45,000 matapos ang hati kay Brooke at nagpasya kami ni Sean na ayusin ang maliit naming bahay sa Bozeman upang maging lugar na tunay naming matatawag na amin. Pininturahan namin ang mga dingding ng mainit na beige, pinalitan ang lumang sahig na maingay, at nagdagdag ng hardin kung saan maaari akong magtanim ng mga bulaklak tulad ng ginagawa ng lola ko noon. Bawat hampas ng martilyo ay parang hakbang patungo sa kalayaan isang buhay na hindi na tinutukoy ng mga hinihingi ng mga magulang ko. Habang nililibot ko ang mga natapos na silid na puno ng pagmamalaki ang puso ko, ito ang akin bunga ng mga taong paninindigan ko. Si Brooke naman, pinili ang sarili niyang landas. Nagpadala siya ng huling mensahe maikli at malamig kampi ako kina mama at papa, huwag mo na akong kontakin. Masakit pero hindi nakakagulat. Kumapit siya sa kanila kahit matapos ang lahat ng banta at kasinungalingan. Hindi ako sumagot. Hinayaan ko siya alam kong may mga ugnayang hindi na maaayos pa. Ang katahimikang sumunod ay mabigat, pero may dalang kalayaan. Ginugol ko ang mga taon sa pagsubok na panatilihing buo ang pamilya hanggang sa maunawaan kong kailangan ko munang protektahan ang sarili ko. Sa pagbabalik tanaw natutunan ko ang isang mahirap na katotohanan ang pamilya ay hindi lang dugo, kundi ang mga taong rumirespeto sa'yo at nagpapalakas sa'yo. Ang pagtatakda ng hangganan ay hindi pagiging makasarili, kundi paraan ng pagligtas sa sarili. Ngayon mas matatag akong nakatayo pinatatag ng pagmamahal ng mga taong tunay na mahalaga at ng lakas na natagpuan ko sa loob ko.